So maganda yung halimbawa ni Brother Nomer kina Sadrach, Mesach at Abednego sa panahon nila Daniel, na kung saan naglabas ng utos si Haring Nabucodonosor na ang sino mang makakarinig ng trompeta ay sasamba sa kanyang ribultong itinagawa. Pero dahil alam natin mga kapatid na isang malaking kasalanan ang sumamba sa mga ribulto, sa Old Testament pa lang iniutos na ng Panginoon niya, ay alam nila Sadrach, Mesach at Abednego yung paniniwala nila. Kaya na kahit sila ay wala sa Jerusalem at nandun sila sa lugar ng Babylonia, alam nila kung ano yung stand nila. So mahirap sa ating mga Kristiyano pag tayo ay nasa ibang lugar na, ay nakikiayo na tayo sa mga ginagawa ng iba. Pero alam niyo mga kapatid, itong sila Sadrach, Mesach at Abednego, na kahit sila ay nasa ibang lugar, yung kanilang pagiging Christian hindi po nawawala. Nag-i-stand sila sa kanilang pananampalataya. So anong nangyari that time mga kapatid? Dahil alam nila na masama ang sumamba sa mga ribulto, hindi po sila sumamba sa mga ribulto. Siyempre may batas ang hari noong panahon na yun, si Haring Nabucodonosor, na kapag ang sino man ay hindi sasamba, siya ay iahagis sa pugon ng apoy. To make the long story short, inihagis sila sa apoy. Yung mga nag-escort sa kanila paghagis sa apoy ay namatay sa heat stroke. Pero yung tatlo tuloy-tuloy sa apoy. Pero ito ang maganda mga kapatid, dahil sila ay nanalig sa Panginoon na patalo ng Haring Nabucodonosor. Ang sabi ng hari, di ba 3 lang yung inihagis natin sa apoy? Bakit parang 4? Yung nakita ko naglalakad-lakad sa apoy. At yung isa, ang tingin ko'y Diyos. Kaya mga kapatid, nakita natin dito sa story na to na sinamahan sila ng Diyos dahil sa kanilang pananalig at paninindigan sa pananampalataya. Makikita natin sasamahan tayo ng Panginoon. Amen po ba?